Guys, paalala ito sa lahat sa mga mahilig gumamit ng Tamara, Tabi at ng credit card. Lalo na kapag uuwi ka sa Pilipinas na for good na. Dapat bayaran nyo ang lahat ng utang nyo sa mga loan app, lalong-lalo na sa mga credit card. Dahil baka magaya kayo dito sa kaibigan ni Kabayan na naharang sa immigration dahil nga na-detect na meron siyang outstanding balance sa Tamara. Paalala lang mga kabayan, kapag ikaw ay uuwi ng Pilipinas, make sure mo ikaw ay walang utang. Utang saan? Utang sa Tabi, utang sa Tamara, utang sa credit card, balance sa mga bangko. Kasi guys, meron tayong isang kabayan na sampulan. Isa kong kaibigan, umuwi kanina for vacations and meron po siyang outstanding balance sa Tamara. So what happened? Ang nangyari po sa kanya, hindi po siya nakalabas ng immigrations. Kasi nakita po doon, meron po siyang unpaid. Kahit 1 real, 2 real, 5 real yan guys, bayaran nyo kasi maho-hold po kayo doon. So ano ang ginawa niya? Ang ginawa niya umawag siya sa akin, sabi niya bayaran ko daw muna yung Tamara niya kasi hindi siya makakalabas ng immigrations. Mau-upload siya. So ang ginawa ko, ako naman, bilis-bilis na binayaran yung Tamara niya kasi may balance po siya sa Tamara, 100 real lang naman. So kahit 100 real yan guys, bayaran nyo siya. Kailangan bago kayo umalis ng Saudi is clear lahat. Sa mga mag-e-exit naman, clear lahat. Utang nyo, credit card nyo, Tamara, Tabi, lahat ng utang nyo dito, mga credit nyo dito sa Saudi, kailangan nyo siyang bayaran. Malinaw. Sa mga pa-exit naman guys, bayaran nyo rin mga utang nyo and kailangan lahat ng bangko nyo na close before you leave sa Saudi para safe kayo. Wala ng kuskus balungos, wala ng mga questionable during sa immigrations. Kasi guys, napaka-hassle nyo, nakaka-stress yun na ma-upload kayo doon sa immigrations. Paano na lang kung wala kayong mga friends at yung mga friends yung hindi mapagkatiwalaan at mga busy yan sila, paano nyo siya bababayaran? Di ba? Hindi. So guys, this is very alarming and this is very important sa mga magbabakasyon at pauwi. Make sure wala kayong mga balance sa mga credit card, mga bangko or mga Tabi, Tamara na yan. Alam niyo naman tayo mga Pilipino, mahilig tayo sa utang. Aminin nyo, Tabi is life, Tamara is life. So wala namang problema sa utang. Make sure na aalis kayo ng Saudi before you leave the Saudi is nabayaran nyo. Malinaw. So second, kapag may mga travel ban. So, lesson to all have a travel ban in Abshare or Kiwa, hindi po kayo makakalabas ng bansa. Even meron kayong final exit. So, kahit may final exit kayo or re-entry visa, hindi po kayo makakalabas ng Saudi kapag unpaid yung mga travel ban nyo. Kahit maliit na amount yan guys, bayaran nyo. Huwag nyo siyang i-recheck. Kailangan siya, bigyan nyo siya ng pansin. Malinaw. Okay? Tama ang advice dito ni Kabayan, lalong-lalo sa mga bank account at credit card. Sa mga bank account kapag uuwi ka sa Pilipinas, lalo na pag for good na, ay dapat properly close ito. Kung credit card naman ay dapat settle dito kahit 1 dirham, ay dapat clear dito at properly close. Dahil kapag iniwan nyo yan na may balance kahit 1 dirham, ay magpe-penalty yan at lalaki ng lalaki. Magugulat na lang kayo kapag bumalik kayo sa bansang yan, ay haharangin at makukulong pa kayo. Example na lang din kagaya dito sa 3 kababayan natin na for repatriation ng OWA na pauwi na sana sa Pilipinas galing sa Saudi Arabia, naharang sa immigration dahil nga na-detect na meron silang pending na mga kaso. Merong mga na-offload because merong problem. So what we did, para sulit yung bayad natin sa charter flight, ang proseso niyan, merong initial list, di ba? Pero may nakaabang kaming 10 kasi dapat sa second charter sila. Gusto namin puno yung eroplano kasi para sulit yung bayad natin. So may nakaabang, merong 3, bago ka kasi umexit ng Saudi, kailangan meron kang clear yung exit visa mo. Pag may hit ka, hindi ka pa sasakayin ng eroplano. Pero ang gusto namin, punuin yung eroplano. So yung dapat sa second charter, kumuha kami ng 10 na nakaabang, ready sila, at may 3 na offload. So, 3 yung nakapasok. Ganon. So, parang chance. Magpa-lista lang po sa talaan. Ongoing naman din dito yung sa migrant workers office natin. Meron na doon sa respective websites and Facebook pages at hotlines ng ating migrant workers offices kung saan naman po kayo
naroon at ililista po namin kayo. Meron lang mga syempre processing kasi ang kailangan linawin lang pagka merong may mga immigration records, may kaso, ano pa man, hindi pa muna makakalipad. Yun lang ang kinaklaro namin sa iba. But otherwise, okay naman. Oo. Wala pong gagastusin dito kahit isang kusing ang ating mga kababayan na qualified Yes, naman. Of course. Yung ating ang pinag-utos ng ating Pangulo ay tulungan yung mga OFWs natin na manunumbalik at yun nga, meron tayong pagkakaroon ngayon ng as well as assistance kahit yung pa lang sa on-site services. Higit kumulang mga 8,000 na ang natulungan natin doon sa on-site services. Ibig sabihin, binigyan ng basic needs, food, ganyan, financial assistance, yung mga kababayan natin. Alam kong maraming OFW ang magtatanong na kung paano daw ba kung may utang at nawala ng trabaho at hindi na nakakabayad. Automatic bang maharang sa immigration at meron na ang kaso? Ang sagot guys, hindi porket meron kang utang ay automatic na may kaso ka na at hindi ka makakauwi sa Pilipinas. Ang sinasabi lang na magkakaroon ka ng kaso kapag kinontak ka na ng iyong bangko pero hindi ka sumasagot at ini-ignore mo lang sila, doon lang sila mag-file ng kaso laban sa'yo. Kaya guys, kung meron kayong mga utang sa bangko or mga loan app, mas maigi na makipag-usap kayo sa kanila para sa restructure kung paano nyo ito mababayaran.